Kapatid, sabi nila ang pansit daw ay pampahaba ng buhay. Paano kung ang pansit ay kable ng kuryente? Hindi kaya mapadali ang buhay? Dito sa Tondo, kaliwat kanan at salasalabat ang mga kawad ng kuryente, nakalaylay, buhol-buhol, at tila sampayan na ng mga linya. Ganito ang ilang taon ng sitwasyon ng mga kable sa poste sa Metro Manila. Bukod sa pangit tingnan, pinagmumulan na rin ito ng iba't ibang disgrasya. Nagbagsakan ngayong hapon ang ilang poste ng kuryente sa Binondo, Maynila. Nagkabuhol-buhol din ang mga kable. Isang bangka na nakiisa sa parada ang sumabit sa kawad ng kuryente. Naglalakad lang ang ilang residente sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng hapon nang bigla silang mabulabog ng bumagsak na poste ng kuryente. Pero nito lang January 14, namangha ang mga netizens sa bagong itsura ng historical site ng Calle Real sa Iloilo City. Sa post ng kanilang local government, makikita na naglaho na ang salasalabat na kawad ng kuryente na noon ay madalas ireklamo ng ilang residente. Malinis at maaliwalas na ngayon ang heritage sites. Ito ay dahil sa kanilang underground cabling project, isang inisyatiba kung saan ang mga kable ng kuryente, telekomunikasyon at iba pang utility lines ay ibinabaon sa ilalim ng lupa imbes na nasa itaas ng mga poste. Layunin nito na maiwasan ang mga panganib mula sa kalamidad tulad ng bagyo at lindol at magbigay ng mas maayos at aesthetically pleasing na solusyon sa mga urbanized na lugar. Ginawa na rin ito sa ilang lugar gaya ng Bacolod at Davao. Ang tanong, kung nagawa ito sa ilang lugar, posible nga bang magawa rin ito sa Metro Manila? Posible ho. Number one, overhead wires are visually obtrusive. Sa Tagalog, napakapangit. Number two, safety reasons. Kasi most of our electric poles, hindi yata ma-withstand yung wind speed na 330 kilometers per hour. They usually tell our clients, masyadong mahal yan, but I argue for it. Mas mabilis ang land variabilization. It's more beautiful, visually appealing, and it's safer. May mga iba, may naka-jumper, gano'n. Nakakatakot minsan, dyan nagmumula mga sunog eh. Yung mga truck na nagdadaan, nasasabitan. Baka mamaya may madaling kuryenteng live wire, makadisgrasya ng tao. Matagal nang inirekomenda ng ilang urban planner ang underground cabling system. Sa katunayan, noong July 2023, naghain si bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. ng House Bill No. 1399 o ang panukalang Nationwide Underground Cable System Act. Layunin nitong i-require ang mga kumpanyang nagbibigay ng cable services na ilipat ang kanilang mga linya sa ilalim ng lupa sa loob ng 10 taon mula sa pagpapatupad nito. Pero hanggang ngayon, pending pa rin ang status nito. Medyo mabagal ang ng proyekto nila, yung pagpatupad nila. Hanggang pangako lang ng mga gobyerno, puro pangako. Kung talagang gusto ayusin ng pamahalaan, kaya barangay, kaya na maayusin yan kung gugustuhin. Ano nga ba ang nagiging dahilan kung bakit hindi maipatupad ang underground cabling system sa Metro Manila? I think lack of political will, lack of visionary leadership, lack of appreciation for good urban planning, urban design, architecture, engineering. Analysis paralysis. Nandiyan na yung solusyon. Alam natin mga problema, alam natin mga solusyon. Noong 2023, sinabi ng Department of Public Works and Highways na humihiling ito ng halos 200 milyong piso sa 2023 budget upang simulan ang proyekto ng pagbabaon ng overhead cables sa ilalim ng lupa sa National Capital Region. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naisa sa katuparan ang dapat sanay solusyon. Ayon sa DPWH-NCR, ang mga proyektong gaya nito ay mas mabibigyang linaw sa pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang local government unit dahil ito raw ay dapat mai-coordinate at maplano ng maayos sa lahat ng lungsod. Panawagan ko po sa mga opisyal po natin na bigyan nila ng aksyon agad para maiwasan po yung aksidente at saka yung makalat na nakable sa ating lugar. Ang panawagan ko lang, yung matitino ba, gawin yung pangako nila, hindi puro corruption. Pero dapat yan, mapatupad na nila yan.
local government o national government man. Patupad na nila yan, gumawa sila ng batas na implement nila na malinis na at maibaw na sa ilalim ng lupa para hindi magandang tignan ng bansa natin. Kung plano lang ang aasahan, mananatiling sanasanabat ang problema. Hindi ito magiging sapat kung walang totoong kilos at hindi rin ito magiging solusyon kung ito'y nakabinbin pa rin sa papel. Kaya ang panawagan ng publiko, nawa ang sanay solusyong ito ay huwag naman maibaon sa limon. Para sa iba pang content tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Nicole Shotiko, News 5 Digital.